Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, ang gabing tinawag akong kasambahay ng sarili kong anak, sa sarili kong bahay, sa harap ng kanilang mga mayayaman na kamag-anak. Ang hiya na iyon halos ikamatay ko. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Ako ang nagbudget, naglinis ng bahay, kahit pa nga ako ang nagbayad para sa kanilang magarbo nilang kasal. Pero para sa kanila, isa lang akong anino, bingi sa aking mga hinaing. Hanggang sa araw na iyon, kung kailan nakita nilang wala na akong silbi, umalis ako, dala lang ang aking pitaka. Hindi nila alam, ang matandang lola na pinatapon nila palayo ay nagtatago ng isang malaking lihim. Isang mana mula sa yumaong asawa ko, nasa 10 milyong piso and 10 million pesos na nakapaloob sa isang testamento na hindi nila kailanman nakita. Ang isang sulok na lang na tingin nila sa akin, handa na akong maging mangangaso. Gusto nilang mawala ako, Pipi. Ngayon, ibabalik ko hindi lang ang aking bahay. Ibabalik ko ang aking dangal at bibigyan ko sila ng leksyon na hindi nila malilimutan kahit hanggang sa kanilang mga apo. Kung naramdaman mo na kailanman na parang estranghero ka sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Ibahagi natin ang ating mga kwento. Ang pagbaba ko mula sa jeepney ay tila ba ang pagbaba ng isang taong pagod na pagod. 7:00 na ng gabi, malamig ang simoy ng hangin ng Nobyembre at basa pa rin ang mga kalsada ng Quezon City. Ang mga grocery bag na hawak ko mabigat. Hindi lang dahil sa laman, kundi dahil sa bigat ng lahat ng responsibilidad na ako lang ang nakakaramdam. 2 blocks na lang pauwi sa maliit naming bahay, ang tanging kanlungan namin sa mundong ito. Pagbukas ko ng pinto ang dating tanawin, si Brian, asawa ko, nakahiga sa sofa. Nakasuot ng kupas na sweatpants na parang hindi na nagpapalit. Hindi man lang siya umangat ng tingin nang pumasok ako. "Oh, andito ka na pala," bulong niya. Ang mga matay nakatutok pa rin sa telebisyon. "Walang tulong naman diyan, mahal, walang kumusta araw mo, wala. Tanging ang telebisyon, ang remote, at siya. Ang lalaking dati iba, naalala ko pa, dati iba talaga. Ang araw ko'y nagsimula bago pa man sumikat ang araw. Isang mabilis na agahan. Mahabang biyahe papunta sa opisina ko, 8 oras na puro numero at spreadsheets. Tapos, mahabang biyahe pabalik. At ngayon itong mga groceries na kailangan pang ipasok sa ref. Para bang ako ang kasambahay na walang araw na pahinga. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang mga bagay na nagagawa ko, hindi ang ako. May mga anak pa nga akong naghihintay sa itaas. Si Lucas, 16 na. Si Emma, 14 na. Nakasanayan na nila siguro ang nanay nilang abala. Ang nanay nilang laging pagod. Sila na lang ang nag-iisip kung paano mababayaran ang mga kailangan nila. Ako na lang siguro ang nakakaalala ng lahat. Naalala ko pa ang dating Brian. Ang lalaking kayang pangarapin ang buong mundo para sa amin. Siya yung tipong kung magsalita, parang kayang baluktutin ng panahon. "Sandali lang ito, mahal," sabi niya noon. "Matapos siyang mawalan ng trabaho, maghahanap ako. Makakahanap ako ng mas maganda pa dito." Ang mas maganda pa dito, 2 taon na ang lumipas. 2 taon. Ang pangakong iyon, parang bulan na lang na biglang nawala. Ngayon, ang salitang pansamantala ang siyang nagpapabigat sa aking dibdib. "May interview ako ulit ngayon," sabi niya, habang nginunguya ang pagkain. Hindi pa rin siya tumitingin sa akin. Ang tingin niya ay nasa mesa lang, pero hindi ko naramdaman. Hindi bagay sa akin. Ano na naman ang hindi bagay, ang opisina ba, ang sweldo? O baka naman ang trabahong hindi niya kailangan pag-isipan masyado. Lagi na lang ganito. Masyadong maliit, hindi tugma sa experience ko, hindi pa ito ang tamang pagkakataon. Kailan pa kaya ang tamang pagkakataon, Brian? Nalulunod na ako sa mga dahilan. Ang dating angas niya sa trabaho, ang husay niya sa pagbebenta, parang nawala lahat. Napalitan ng isang malambot na salita, hindi tugma, paulit-ulit. Para bang nagsanay na siya sa salitang iyon. Nagiging mahirap na ang maniwala, mahirap nang umasa. Lalo na kung nakikita mong ang mga anak natin sila na ang gumagawa ng paraan. Sila na ang mas may drive. Si Lucas, nagtatrabaho na ng part-time. Si Emma, nag-iipon para sa sapatos niya.
Samantalang siya lang ang naghihintay. Naghihintay sa mas magandang oportunidad na hindi ko na alam kung darating pa ba. Nakakapagod. Nakakapagod umasa sa mga salitang pangako. Bumangon na naman ako bago sumikat ang araw. Dapat ay pagod pa rin ako galing kahapon, pero hindi ko na alam kung ano pa ang nararamdaman ko. Ang mahalaga, kailangan kong gawin ang mga kailangan. Sa kusina, naghahanda ako ng baon ng mga bata. Si Lucas, sandwich lang na may kaunting ham. Si Emma, siguro prutas na lang. Para sa kanya, sapat na yon. Si Brian. Ayon, mahimbing pa rin sa kama. Hindi naman siya nagmamadaling bumangon. Wala naman siyang pupuntahan. Nakarinig ako ng boses mula sa kwarto ni Emma. Mom, yung homework ko po sa science kailangan ko po ng tulong. Pagpunta ko doon, nakahiga pa rin siya, yakap-yakap ang unan. Sige na, anak. Tapusin na natin yan, sabi ko, kahit pilit ang ngiti ko. Maya-maya, si Lucas naman. Mom, yung field trip po sa Baguio kailangan na po ng bayad sa Biyernes. Mga 2,500 pesos po. 2,500 piso. Naramdaman ko ang paninikip ng dibdib ko. Nasaan na naman kaya manggagaling yon? Habang naghahanda ako ng kape, naririnig ko si Brian na bumababa. Hindi pa rin siya nakatingin sa akin. Uuwi na ako galing trabaho, sabi ko na lang. Hindi ko alam kung sasagot siya. Hindi ko na rin inasahan. Ang mahalaga, kailangan kong gumalaw. Kailangan kong ayusin ang mga damit na nakasalansan sa laundry. Kailangan kong linisin ang banyo. Kailangan kong magluto ng hapunan. Kailangan kong gawin lahat. Para akong robot. Umuulit lang ang mga galaw. Alis, trabaho, uwi, luto, linis, tulog. Tapos, ulit. Saan na napunta ang dating ako na may sariling pangarap? Siguro nalimutan ko na. Nalimutan ko na kung paano maging higit pa sa isang tagapag-asikaso. Higit pa sa isang anino. Pagkatapos ng trabaho, nagtungo ako sa paborito naming maliit na kafe. Si Lina, kaibigan ko na matagal ko nang hindi nakikita, ay naroon na. Nakangiti siya mula sa isang booth sa sulok. Ang enerhiya niya iba. Parang ang gaan-gaan ng buhay niya. Siguro nga, ang divorce ay nagbigay sa kanya ng kalayaan na hindi ko maranasan. Michelle, anak, mukha kang pagod na pagod, bungad niya pag-upo ko. Kumusta na si Brian? Nag-apply na ba siya ulit this week? Sinabi niya lang na naghahanap siya, mahina kong sagot. Naghihintay lang daw ng tamang oportunidad. Napatawa si Lena, isang tawang may halong awa. Oportunidad, Michelle, hindi nagbabago ang mga lalaki dahil lang sa gusto natin. Nagbabago lang sila kapag masakit na ang kahihinatnan kung hindi sila gagawa ng paraan. Hanggat kaya mo pang buhatin lahat, Brian will let you. Naisip ko, oo nga, marami akong ginagawa. Para sa pamilya, para sa kanila. Pero kailan ako naman, hindi naman ganoon kasimple. Lina, simple lang. Michelle, giit niya, yumuko siya palapit sa akin. You deserve a partner, not another dependent. Alam mo may nagtanong tungkol sa'yo last week. Sabi niya, maganda ka raw. Tinanong niya kung single ka. Napatitig ako. Hindi ko alam ang isasagot. Sino-sino yon, isa sa mga katrabaho mo? Nakita niya daw tayo noon nag-lunch. Sabi ko syempre, hindi ka available. Pero ang punto ko, Michelle, hindi ka invisible. Hindi sa lahat ng tao. Natawa na lang ako, pero ang mga salita niya tumatak. Ang tagal na rin kasi na wala nang tumingin sa akin, maliban sa mga papel sa opisina o sa mga anak ko. Ang dating ako na may sariling pangarap parang nawala na rin. Nang maghiwalay kami ni Lena, naglakad ako pa uwi, bit-bit ang mga salita niya. Hanggat kaya mo pang buhatin lahat, Brian will let you. Baka nga kailangan ko nang bumitaw. Sa pauwi ko na naman, sa loob ng jeepney na puno ng pasahero. Malamig na ang simoy ng hangin at nakadikit ang mga patak ng ulan sa bintana. Habang umiindayog ang sasakyan, napansin ko ang isang lalaki sa unahan. Nasa mga 40 siguro ang edad, halatang pagod din sa maghapong trabaho. Kausap niya ang kanyang asawa sa telepono. Hindi malakas ang boses niya, pero malinaw. Malinaw na malinaw ang pagmamahal. Oo, mahal, sabi niya na may kasamang mahinang tawa. Alam ko, nangako tayo na pupunta tayo sa beach ngayong summer. Pasensya na talaga, kailangan na naman nating i-delay. Nakikinig lang ako. Hindi ko sinasadya, pero parang napako ang tingin ko sa kanya. Nakaka-inspire. Salamat sa pagiging pasensyosa mo, sabi niya.
Mas bumaba pa ang boses. Ikaw na siguro ang pinakamaunawain na babae sa buong mundo. Alam mo ba yon, napapikit ako, tumingin sa labas, sa mga ilaw ng kalsada na nagiging parang guhit dahil sa patak ng ulan. Pinakamaunawain. Kailan kaya huling narinig ko yon? O baka hindi ko pa pala narinig kailanman, narinig ko pa ang pagpapatuloy niya. Tungkol sa pag-aalaga niya sa kanyang ina. Tungkol sa kung paano siya swerteng hindi siya nag-iisa sa hirap na dinaranas niya. Hindi ko akalain na ganito ang tao na, sabi niya, may bahid ng lungkot. Pero ang swerte ko pa rin na may kasama akong lumalaban. Swerte ka pala. May kasama ka pa rin. Ang mga salitang simple, pero parang mga tinik na bumara sa lalamunan ko. Sa loob ng 2 taon ako lang. Ako lang ang nagbubuhat. Ako lang ang lumalaban. Walang pasasalamat. Walang pag-amin. Tanging ang mabigat na responsibilidad na tila bakusa kong pinasan. Parang tumatakbo sa isang malaking bilog. Ako lang ang nagpupumiglas. Ang nakakainis ay hindi ko na alam kung paano huminto o kung may hihinto ba para sa akin. Kinabukasan, isang Sabado. Hindi gaya ng mga nakasanayan. Nagising ako bago pa man tumunog ang alarm, tahimik ang bahay. Nagsuot ako ng paborito kong coat, kinuha ang wallet at susi. Sa lamesa sa kusina, kumuha ako ng maliit na sticky note. Sumulat ako ng 7 salita. 7 salita lang na magpapabago ng lahat. Mayroon akong gagawin, babalik ako mamayang gabi. Nilagay ko yun sa lugar na siguradong makikita ni Brian. Hindi ko na sinagot ang telepono ko, lumabas ako ng pinto. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naglakad ako papalayo. Walang plano, walang paliwanag, walang kailangang alagaan. Ang hangin ng Nobyembre, malamig at maalinsangan. Ang mga kalsada, tahimik pa. Pero sa bawat hakbang ko papalayo, parang may bumibigat na dahan-dahang nabababa mula sa balikat ko. Isang kagaanan na hindi ko pa naranasan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa araw na ito. At sa unang pagkakataon, hindi ko kailangang malaman. Naramdaman ko ang sarili ko, ang paghinga ko, ang paglalakad ko. Parang ako na ulit ang nagmamay-ari ng mga sandaling ito. Hindi na ako ang ina. Hindi na ako ang asawa. Hindi na ako ang nagpapatakbo ng bahay. Ako lang Michelle. Habang naglalakad ako sa mga kalye ng syudad na parang turista sa sarili kong bayan, isang bagay ang sigurado ako. Kailangan ko itong gawin. Kailangan kong malaman kung ano ang mangyayari kung wala ako. Kung wala ang mga ginagawa ko. Kung wala ang ako na ito. Ang kagaanan sa dibdib ko ay nakakalasing. Hindi ko alam kung hanggang kailan, pero sa araw na ito, malaya ako. Pagbalik ko ng bahay, hindi ko inasahan ang sumalubong sa akin. Ang amoy ng sunog na mantika. Ang mga kalat sa kusina. Ang mga basong naghihintay sa lababo. Hindi ito ang dating tahanan ko. Parang nagkaroon ng maliit na sakuna. Si Brian, pawisan at halatang stressed, ay nakatayo sa gitna ng kusina. Ang mga mata niya ay dilat, parang hindi makapaniwala. Michelle, saan ka ba nanggaling? Hindi namin alam ang gagawin namin. Nakita ko si Lucas, nakatayo sa tabi ng washing machine, mukhang nalilito. Si Emma naman, nakaupo sa sahig, napapalibutan ng mga damit na hindi pa nakatupi. Mukha silang nawawala, parang mga batang naliligaw. Sinabi ko naman na babalik ako mamayang gabi, mahinahon kong sabi, kahit na sa loob ko may kakaibang pakiramdam. Hindi galit, hindi paghihiganti. Parang pagka-realize. Narinig ko ang mga hinaing nila. Si Emma, hindi niya mahanap ang paborito niyang medyas. Si Lucas, hindi niya alam kung anong setting ang gagamitin sa washing machine. Si Brian, hirap na hirap sa paggisa ng sibuyas para sa simpleng adobo. Napansin ko ang kawalan niya ng kaalaman sa mga simpleng bagay na dati ako lang ang gumagawa. Sana pala tinanong ko na dati pa kung paano, sabi niya, napayuko ang ulo. Nakita ko ang pagtataka sa mga mata niya, pagod, at pagkaunawa. Habang nililigpit ko ang mga plato, dumating ang tawag mula kay Victor, dati niyang kasamahan. Brian, may opening dito sa amin. Kailangan nila ng client manager. Hindi kasing ganda ng dati, pero stable. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Brian. Pero nang maputol ang tawag, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Hindi na yung pagiging kampante.
may halong kaba at pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, parang may tunay na ginawa siya. Ang gulo sa bahay ay siya ring gulo na nagsimula nang magising si Brian sa katotohanan. Nang bumalik ako, hindi na ako yung dating Michelle. May dala akong tapang na hindi ko alam na meron ako. Huminto ako sa pagiging invisible. Pagdating ni Brian, kakaiba ang aura niya. Halatang pagod, oo, pero may iba. Hindi na yung dating pagiging kampante. Michelle, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Sinubukan kong maghanap. Nag-apply ako pero parang kinakabahan ako. Bakit, Brian, tanong ko? Kalmado lang. Hindi ko alam, sabi niya. Yumuko. Siguro dahil sa hiya, ang isiping kailangan kong tanggapin ang trabahong mas mababa. Parang pag-amin na pumalya ako. Naramdaman ko ang kirot sa sinabi niya. Pero naalala ko ang mga salita ni tatay, ang mga salita ni Mang Ben. Michelle, minsan ang pag-ibig kailangan ng shock para magising, sabi niya. Ang nanay mo, iniwan din ang lahat noon. Para lang mapansin siya. Brian, sabi ko, pinilit kong maging matatag ang boses ko. Ako rin, napahiya. Napilitang maging matatag mag-isa, para sa mga bata, para sa inyo. Tumitingin siya sa akin, parang unang beses na nakita niya talaga ako. Kung makakahanap ka ng trabaho kahit ano kailangan mo yon, sabi ko. Bigyan kita ng 1 buwan. Kung wala pa rin kailangan kong magdesisyon para sa akin, para sa ating pamilya. Hindi ko alam kung natakot siya o naunawaan niya. Pero sa mga mata niya nakita ko ang isang bagay na kakaiba. Hindi na yung dating pagtanggi. Baka may pag-asa pa nga. Habang siya ay nagsisimulang umakyat muli, ako naman nakakuha ng bagong oportunidad sa trabaho. Mas mataas na posisyon, mas malaking sweldo. Alam kong ito na ang simula ng paghakbang ko palayo sa anino. Hindi ko inasahan. Hindi ko alam kung totoo ba talaga. Pero nagsimula na siya, si Brian. Bawat umaga, nagigising na siya bago ako. Naliligo, nagbibihis ng damit na parang hindi na niya maalala kung saan nakatago. Ang mga damit na pangtrabaho. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng garahe, ang tunog ng bus na 710 na sinasakyan niya. Papunta sa Keystone Building Supplies. Hindi ang dating opisina niya, hindi ang dating posisyon niya, pero papunta siya sa trabaho. Bawat gabi, pag-uwi niya, pagod siya, halata naman. Pero hindi na yung pagod na walang direksyon, pagod na may daladalang sweldo. Maliit man, pero sweldo pa rin. Dahan-dahan parang nagbabago ang hangin sa bahay. Si Lucas, hindi na nagrereklamo pag tinutulungan niya sa homework. Si Emma, mas madalas na siyang kasama pagkatapos maghapunan, nagkukwento ng mga nangyari sa eskwela. Kahit ang mga simpleng utos ko, gaya ng pagtatapon ng basura o pag-aayos ng mga gamit ginagawa na niya. Hindi na kailangang ulitin. Hindi na kailangang magmakaawa. Ako naman ang nakakahinga. Ang promotion ko sa trabaho, nabalitaan ko nung nakaraang linggo, senior accountant na. Mas malaki ang sweldo, mas may puhunan na ako. Nakakatuwa na nakikita kong hindi na lang ako ang nagbubuno. Nag-lunch na rin ako kasama ang mga katrabaho ko. Hindi na ako yung nag-iisa sa sulok. Namimiss ko rin pala ang ganito. Ang mga kwentuhan. Ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa akin. Bumili na rin ako ng mga bulaklak para sa sala. Bumili ng bagong libro na matagal ko nang gustong basahin. Parang unti-unti nababalik ang dating ako. Ang ako na hindi lang ina, hindi lang asawa. Ang ako na nakakaalala na may buhay pa pala siya. Gabi na naman, nakaupo kami sa sala, pareho kaming tahimik. Pero hindi na ito yung dating katahimikan na mabigat at puno ng hindi nasasabing mga salita. Ibang klase na ang katahimikan ngayon. May pag-asa. Tinitingnan ko si Brian, nakatulala sa TV na naka-off. Nakikita ko ang pagod sa mukha niya pero may kakaiba. Parang mas malinaw na siya ngayon. Hindi na yung dating Brian na laging may tinatago sa likod ng mga salita. Mas totoo. Alam mo, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Dati, iniisip ko, pag nakuha ko yung gusto kong trabaho, mawawala lahat ng problema. Akala ko yun ang makakapagpabago ng lahat. Tumango lang ako. Nakikinig, pero mali ako, sabi niya, napabuntong hininga. Mali ako. Ang dapat kong inisip noon ay kung paano maging kasama mo. Hindi lang sa hirap. Pati sa pagahon, may konting pait pa rin sa boses niya, pero ramdam ko ang sinseridad. Ramdam ko na hindi na ito pangako lang.
Ito na siguro ang simula ng pagbabago. Hindi ko alam kung magtatagal ba ito. Hindi ko alam kung tuluyan na bang magbabago si Brian. Hindi ko alam kung mananatili ba kaming magkasama o maghihiwalay din sa huli. Ang sigurado lang ay hindi na ako yung dating ako. Hindi na ako yung babaeng maghihintay lang. Nalaman ko na hindi ko kailangang maghintay na gumalaw ang iba para gumalaw ako. Ang buhay ko akin to. Ang mga desisyon ko akin to. Kung magtatagumpay ba kami o hindi, hindi na yun ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay gumagalaw na ako. Palayo sa anino. Patungo sa liwanag. Patungo sa sarili ko. Sa wakas naramdaman ko ulit ang pagiging buhay. Ang pagiging ako. At iyon na ang pinakamahalaga. Hindi ko alam kung ano ang bukas. Hindi ko alam kung tuluyan na bang magbabago si Brian. Pero, hindi na ako yung dating Michelle. Hindi na ako yung naghihintay. Ang mahalaga, alam kong may lakas ako. May pagpipilian ako. Kahit ano pa man ang mangyari, ang paglalakbay na ito na ang simula. Ang simula ng pagbangon, ang simula ng pagiging ako ulit. Ang liwanag sa dulo ng madilim na daan. At iyon na ang pinakamahalaga. Hindi na ang mga pangako, kundi ang aking sariling paghakbang